Grabe, tumaas ang balahibo ko sa short video na 'to. So, sabi sa caption, kuha daw 'to sa Santo Niño Procession sa Kawit, Cavite. And shout out kay EJ Tiglao, siya yung may-ari nitong short video na 'to. Ayan, viral na 'to sa Twitter or sa X ngayon. And disclaimer lang, short video lang talaga yung meron online. So, kung ano yung nakita nyo sa umpisa ng video na 'to, yun na yun. Walang longer video na available. So, wag niyo akong i-bash dahil yun lang talaga yun, okay? And kung bago kayo sa page ko, make sure naka-follow na kayo para updated kayo sa mga videos na i-upload ko pa dito. So, ayun na nga, may mga nagsasabi na nakayuko lang daw yung lalaki sa video na kung makikita nyo, parang walang ulo. And sabi nga daw, parang nakayuko lang naman daw habang nagdadasal. Kaya ganun yung nag-register sa camera. Pero marami ring nagsasabi na sana daw ay okay at safe lang itong si kuya na nakuhanan nga ng video na walang ulo. Ang belief kasi natin dito or karamihan sa atin, especially yung mga laking 90s or 80s, may mangyayaring masama sa isang tao kung nakuhanan sila ng picture or ng video ng walang ulo. Kaya dapat daw masabihan siya agad na ganun nga, na nakuhanan siya ng ganun para may magawa ng paraan. Para siyang magdasal para makontra kung ano yung mangyayari sa kanya. And ito naman yung ilan sa mga comments dito sa viral post na to sa X or sa Twitter. Ang sabi, bakit hindi tinapik? Dapat tinapik siya, haha. And sabi pa, creepy, madaming nakadikit na paniniwala regarding that. Ayun nga. And sabi pa, sabihan niyo po sunugin lahat ng damit na suot niya ng araw na yan at magdasal ng Aba Ginoong Maria ng 3 beses. Sayang naman yung mga damit, no? Parang uniform pa niya ata sa simbahan yun kung susunugin lang. So, sayang naman. And sabi pa, I think it's very obvious that he's looking down as we can see from the shadow. We can also see from his posture that the stretch alb that he is looking downwards. Ayan. Tingin nyo ba mukhang nakayuko lang tong si kuya? Pero kung nakayuko siya, grabing yuko naman yun to the point na hindi na talaga kita even yung neck part. So, parang sobrang yuko na siya. And meron pang nagsabi na pwedeng mangyari din. Sabi niya, I don't know, may umbok siya sa likod. Parang may kapansanan siya para magmukhang walang ulo pag nakatalikod. Mataas pa yung kwelyo, sobrang taklob ang batok. So yun, possible nga, siguro kuba. May pagkakuba itong lalaking to, kaya nakaganon siya and then sobrang taas pa nung kwelyo. So ganyan siya. So kapag nakatalikod, mukha talaga siyang walang ulo. So, make sense naman. So, hati, iba't iba yung mga comments dito. May mga naniniwala, may mga ginagawang joke lang itong picture or video na to. Pero meron din yung talagang pinuprove nila na wala lang yan. Na nakayuko lang, ganyan, or angle lang talaga ng camera kaya nagmukhang walang ulo. And nag-search ako online nga kung ano ba yung gagawin kung ma-experience nyo yung ganitong scenario na nag-picture kayo or nag-vlog sa public tapos may naabutan or nakuhanan kayo na yun nga walang ulo. And ang gagawin nyo lang daw ay tatapikin nyo lang daw yung tao na nakuhanan nyo at sasabihin nyo kung ano yung kita nyo sa camera nga para magawa ng paraan or para kahit papano makontra kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya. Pwede din siyang magdasal, tulad na sabi ko kanina, para yun nga, pangontra lang din. Dahil sobrang dami ding kwento sa atin yung mga lolo't lola natin tungkol nga dito na kapag nakuha na ng picture ng walang ulo, may mangyayaring masama talaga. Or pwedeng, and karamihan sa mga kwento before na yung mga nakukuha na ng ganito, na-deads na nga after ng ilang oras or ilang araw. So yun yung mga pamahiin na connected dito sa video na to. And for sure, yung mga laking 80s or mga laking 90s, alam yung mga kwento tungkol nga dito. For sure, may mga nakwento sa inyo yung mga lolo, lola, or mga magulang nyo tungkol dito na, ayun nga, nagpapatunay na na-experience nila or na-experience sa mga friends nila yung mga ganitong bagay. Kaya talagang tayong mga batang 80s or batang 90s, talagang naniniwala sa mga ganito. Pero ngayon, iba na kasi yung panahon, mga Gen Z, parang more on science na sila, more on facts. So, as much as possible, parang gusto nilang i-justify na hindi talaga kababalaghan itong video na to. Pero hintayin natin na KMJS itong video na to. And may nabasa nga ako na pinagdasal na daw ng church itong taong to na nakuhanan ng walang ulo para ayun, para at least somehow makontra kung ano yung pwede mangyari sa kanya.
And I hope nga na okay lang siya, safe siya, and walang mangyaring masama sa kanya dahil dito sa nangyaring to. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa video na to? Or ano ang gagawin nyo kung kayo na mismo ang naka-experience na makakuha ng ganitong picture or video ng taong walang ulo? Sasabihan nyo ba siya or babaliwalain nyo na lang dahil hindi kayo niniwala sa mga ganitong pamahiin? Comment down below. At kung nagustuhan nyo itong ganitong vlog, make sure naka-follow na kayo sa page ko para updated kayo lagi sa mga videos na i-upload ko pa. Thank you so much for watching and stay safe.